Lumayas ka na sa pamamahay na ito. Ha? At lahat ng kikitain mo, panggastos mo sa sarili mo. Nay, Ha? hindi naman pwedeng ganun. Alam niyo naman wala akong trabaho. Kaya nga maghanap ka. Panahon na para magbanat ka ng buto. Buhayin mo yung sarili mo. Huwag kang umasa sa akin. Ano naman to? Natawag na naman tong matandang to. Hello? Hi anak Abra! Kamusta ka na dyan? Kamusta kayo ng kapatid mo? Okay naman ma. Eto, masyado kaming maganda yung buhay dito dahil sa mga pinapadala ni Nay. Natanggap mo na ba yung padala ko? Opo. Actually, kaninang umaga lang. Oo, unahin mo yung bayad sa kuryente ha. Tapos, yung gamot ng kapatid mo. Oo naman ma. Huwag kang mag-alala, okay? Ako na bahala doon. Lahat ng mga pinapadala niyo dito ay nagagamit sa maayos na paraan. Okay? Oh, ba't ganyan ang itsura mo? Para kang pagod. Ay, hindi naman. Medyo payat lang kasi alam mo naman, yung mga pinapadala nyo, ginagamit ko sa maayos na kadahilanan. Eh, syempre, ayoko naman humasahin yung mga pinapadala nyo, di ba? Kasi naghihirap ho kayo dyan sa ibang bansa, di ba? Anak, huwag kang lagi magpupuyat. Masama sa katawan yan, di ba? Baka magkasakit ka pa. Ma, relax ka lang. Alam ko ang ginagawa ko, okay? Huwag na ho kayo mag-alala, ma. O sige anak, magtitiwala ako sa'yo ha. Basta, mag-iingat kayo palagi ng kapatid mo. Alagaan mo siya. Opo, Nay. Ako bahala sa kapatid ko. Huwag ho kayo mag-alala dahil lahat ng nangyayari dito sa bahay ay masyadong smooth na to the point na parang wala kayong dapat na iisipin kapag kayo nagtatrabaho dyan. Okay? O sige na anak. I love you na. Sige ho, Nay. Bye-bye. Bye-bye, ingat kayo. Sige ho. Isip naman ang matanda, tawag ng tawag. May mga anak naman siyang binabantayan doon. Panira ng araw. Kuya, tigilan mo muna nga yan. Ano ba yun? Kita mong bago tong gitara dahil sa pinapadala ni nanay. Ayun pa nga lang yung tatanungin ko eh. Nasaan na ba yung padala ng mama? Eh, ba't ka ba tanong ng tanong? Kaya mo nag-chat na nga sa akin yung Meralco. Oh. Di ba- Bukas na yon. Huwag mo nang isipin yun. Ako na bahala doon. Pababayaran din yun. Dami-dami pinadala ni nanay. Paano bukas na kuya eh? Inuna mo nga yung gitara mo. Wala pa tayong grocery. At ikaw, ba't ba reklamo ka ng reklamo? Eh, wala ka na namang ambag dito sa bahay. Di ba nakikigamit ka lang din naman ng mga perang pinapadala ni nanay? Malamang para sa atin yun eh. O kaya nga. Tingnan mo, meron pa naman dyan. Kasya pa yung sardinas o yun yung ulamin mo. Kuya naman nangangati na ako doon. Sa sardinas pa rin. O di kayo niyo may sabaw ng sardinas. Kung nangangati ka sa isda, ako sa labas ako kakain. Para ka namang baliw eh. Pagka inano ko yung ng sardinas, edi makati din yun. Tanga-tanga ka ba? Alam mo, napaka-arte mo. Napakadami mong daldal. Buti nga nakakakain ka pa eh. Eh, ang point ko lang kasi kuya, yung pera ni mama, binibili mo ng kung ano-ano. Eh, syempre. Ang dami-daming pera. Alangan naman nakatambak lang yan dyan. Syempre, Kapal bibili talaga ako ang ng mukha mo, ano-ano. kuya. Nanay natin yung ginagawa mong ATM. Bakit? Eh, kung ikaw kaya maghanap ng pera, gusto mo? Alam mo, nakikigamit ka na nga lang din ng pera ni nanay, binibigyan kita, pasalamat ka eh. Eh di sana hindi mo na ako bigyan, di ba? O sige. May sakit na nga yung tao, ginaganyan mo pa eh. O sige, mula ngayon, ikaw bahala sa pera mo ha. Maghanap ka ng sarili mong pera, huwag kang hihingi sa akin ha. Susubo kita kay mama. Sumbong mo. Umalis ka nga dito. Visit ka. Lamunin mo yung gitara mo. Lamunin, subo ko tong unan sa'yo. Oh, Ann! Anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka sa Esquilita? Si kuya kasi. Ay nako, alam ko na yan.
Yung kuya mo na naman yung problema mo. Paribhasa kasi yung kuya mo eh. Hindi man lang marunong magtrabaho, batugan din yun eh. Tama nga yung naririnig ko sa mga kapitbahay natin. Ano ba nangyari ha? Kwento mo naman sa akin, chismis mo. Tsaka, alam mo naman diba, pagdating sa chismis, mapagkakatiwalaan mo ko dyan. Ano ka ba naman, Mare? Para saan pa naging magkumari tayong dalawa ba? Kasi kanina nag-aaway kami kasi hindi pa siya nagbabayad ng kuryente. Pati wala na din kaming grocery. Yung pera na pinadala ni mama, inubos niya. Ano? Aba, hindi pwede yun. Napapakahirap sa ibang bansa yung nanay mo para lang may padala sa din dito? Tapos lulustayin lang ng kapatid mo? Alam mo ba mahirap mawala ng kuryente? Ay, di sinasabi ko din kay kuya eh. Kasi hindi niya maintindihan. Alam mo, ang dapat ginagamit niyo sa tama yung pinapadala ng nanay niyo. Kasi hindi nga sa akin binibigyan. Hindi ako binibigyan ni mama. Puro Hindi na lang mo kay... lang kayo isumbong sa nanay mo? Sa ganun, malaman niya ang buong katotohanan. Ang akala ng nanay mo, nagpapakatino yung mga anak niya dito. Tapos yun pala, nilulustay lang yung pera. Napakahirap kayo magtrabaho sa abroad. Kandakod-kandakod ka ng kung ano-ano iniduro dun sa labas ng bansa. Kasi natatakot kasi ako baka sabihin ni mama eh. Ano ka ba? Huwag ka matakot. Huwag mo hayaan na yung takot yung mangihibabaw dyan sa puso at utak mo. Ipaglaban mo kung ano yung tamaan. Huwag ka magpapadala ng takot dyan sa kuya mo. Hanggat magpapatuloy yung ganyan yung ugali ng kuya mo, nako. Ipagpapatuloy niya yan habang buhay. Kawawi yung nanay mo, isipin mo yan. Eto, dala kong alak para sa ating dalawa. Hindi naman ako nag-iinom eh. Ngayon, para malabas mo yung problema mo, mag-inom ka muna. Pero yung sinabi ko sa iyo ha, totoo yun. Dapat malaman niya ng nanay mo. Nang sa ganun malaman niya kung ano yung mga nangyayari dito sa inyo. Kasi sige na. Punta na tayo dyan. Pagkatapos, umuwi ka na sa inyo ha. Okay. Dadaan pa tayo ng lodging house. Ka. Cheers. Cheers! Tara na. Wow, nag-cheers pa. Alam mo, maraming mga boys doon. Tsaka, bago ka umuwi sa bahay ninyo. Ayoko eh, gusto ko babae. Ay, naku, nag-tomboy ka pa. Hindi, itsura. Dapat lalaki yung pipiliin mo. Pero sa bagay, tama lang yung tomboy na piliin mo. Hindi na kailangan paramihin pa yung ganyan lahi. Diba? Tama na. Dito mo lang daan. Tayo, nainom na sing. Ay, naku, ewan ka ba? Oh, anak Ann! Kamusta anak? Kamusta kayo dyan? Okay naman po. Nay, may sasabihin po sana ako. Ha? Ano yon? Yung padala niyo po kasi hindi na bayad po sa mga bills natin. Bakit? Anong nangyari? Anong ibig mo sabihin? Si Kuya Abra po kasi ginastos niya lahat eh. Hindi rin po ako nakabili ng gamot ko. Habang ako nag-aalaga ng ibang mga anak, inuubos pala ng sarili kong anak ang pinaghirapan ko. Pinagsabihan ko naman po si Kuya kaso ayaw niya sa akin makinig. Eh, paano anak yung gamot mo? Saan ka kumukuha ng pambili? Nakakainom ka pa ba? Actually po hindi na. Eh, paano yan? May kuryente kayo. Due date na nga po ngayon eh. Hindi ko po alam saan kukuha ng pera. Eh, yung kuya mo, nasaan? Nandyan ba siya? Wala po dito, umalis. Ano bang nangyayari sa kuya mo? Nababarkada ba yun? Hindi ko po alam sa kanya. Ano ba yan, anak? Dalawa lang kayo dyan eh. Ba't hindi mo pa alam kung anong nangyayari sa kuya mo? Lagi po kasi siya nasa labas eh. Eh ako naman po busy lang dito sa bahay. Nakakakain ka pa ba ng maayos? Hindi na rin po. Gusto niya magsardinas na lang ako.
O sige, papadalahan kita ng extra pera para meron kang pabili ng pagkain mo, ha? Paano po ikaw dyan? Eh, okay lang naman ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko yung sarili ko. Basta ikaw, yung sarili mo alagaan mo, bumili ka kaagad ng gamot mo. Opo, ma. Thank you po. Ingat ka po dyan, ha? O sige na anak, bye-bye. Huwag mong sabihin sa kuya mo na nagpadala ako ng pera, ha? Baka mamaya kunin niya na naman yon. Opo, ma. O siya, sige na. Bye-bye. Bye po. I love you po. Love you, anak. Hi, ma. Bakit ka umuwi? Hindi ba dapat nasa ibang bansa ka pa? Umuwi ako para makita ka. Eh, ba't parang biglaan naman, ma? Eh, di kami nakapaghanda. Di ko man lang naayos yung bahay, nalinis. Naglilinis ka ba talaga? May ihahanda ka ba talaga? Oo naman, ma. Alam mo naman, syempre, di ba, responsibilidad ko yung mga pinapadala nyo bilang kuya. Ako lang manage sa bahay, eh, sana sinabi mo agad. Bakit parang hindi yun ang dumating sa akin? Hindi yun ang nabalitaan ko. Ha? Anong hindi ko? Yun ho yung ginagawa ko, totoo yun. Kaya nga ako napauwi ng wala sa oras eh. Dahil ang kapatid mo, pinapabayaan mo. Ano, hindi ho. Eh, kakabili ko nga lang ng gamot kanina eh, para dyan eh. Talaga ba? Ikaw ang bumili? O ako ang nagpadala para sa makabili siya? Masumo ka. Ma, kung ano man yung sinabi na to, baka nagsisinungaling lang yan kasi nag-aaway kami yan eh, alam mo naman. Kuya, tama na. Aminin mo na lang kasi. Ano, Abra? Itatanggi mo pa ba? Sorry, ma. Gusto ko lang naman kasi mabili yung mga bagay na gusto ko eh. Nagpapadala ako para sa inyo ng kapatid mo. Hindi para sa'yo lang. Ha? Naiintindihan mo? Nagtiwala ako sa'yo eh. Na yung kapatid mo hindi mo pababayaan. Pero anong ginawa mo? Tingnan mo oh! Mukha siya hindi kumakain. Eh, ma. Pasensya na ho. Ngayon lang naman nangyari to eh. Binibigyan ko naman siya pagkain minsan. Hindi ko lang ho alam ba't naging ganyan ang itsura niyan eh. Simula ngayon, Abra, ikaw na ang bahala sa buhay mo. Ha? Bahala ka na sa sarili mo. Ma, di mo pwedeng ganyan. Eh, wala naman akong trabahong maganda eh. Eh, sa inyo lang naman ako umaasa. Baka naman, pwede niyo naman ako Yun na nga, Abra. Sa akin ka umaasa. Siguro panahon na para magbanat ka ng buto. Ma, huwag naman ganun. Hindi na ako mauulit, ma. Sorry ho, baka naman pwede niyo akong pagbigyan ulit. Alagaan ko na ho yung kapatid ko. Magbabayad ako ng bills on time. Gagawin ko wala. Nasaan? Nasaan ang babayad mo? Magtrabaho ka para mabayaran lahat yan. Ano? Ma, sige na, pagbigyan niyo na ako. Ngayon lang naman ho to, hindi na ho to mauulit. Di ko naman kayang maghanap agad ng trabaho. Alam niyo naman wala pa ako masyadong experience eh. Ano pwede niyo akong patawarin, no? Ma, baka naman pwede natin pag-usapan to. Babawi ako, hindi na ulit akong magsasayang ng pera. Lahat gagawin ko. Magbabayad ako on time, bibili ako ng gamot para dito sa kapatid ko, maglilinis ako sa bahay, lahat na eh. At paano mo gagawin yon? Sa pera nyo. Sa pera? Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Simula ngayon, lumayas ka na sa pamamahay na ito. Ha? At lahat ng kikitain mo,
panggastos mo sa sarili mo. Nay, Ha? hindi naman pwedeng ganun. Alam niyo naman wala akong trabaho. Kaya nga maghanap ka. Panahon na para magbanat ka ng buto. Buhayin mo yung sarili mo. Huwag kang umasa sa akin. Nay, di ba kayo naawa sa akin? Eh kung ibalik ko yung tanong na yun sa'yo, hindi ka ba naaawa sa akin? Ilang pagkain ang tinipid ko! Para lang makapagpadala sa inyo. Pero anong ginagawa mo? Inuubos mo sa barkada? Ha? Sa pang-alak? Din sa paninigarilyo mo? Kaya lumayas ka, doon ka na sa barkada mo. Doon ka na tumira! Ma. Kasalanan mo to eh. Dadating mo lang, puro problema naman. Pasensya naman kay kuya ha.